Ito mga sa meron tayo isang tino-troubleshoot dito na Honda Click 125 at meron daw siyang kinakapa doon sa may side para mag-start at kapag daw lumabas tong check engine ayaw mag-start. Matik po yan kapag yan lumabas ay talagang hindi mag-i-start. Saka basihan mo dyan, pag on mo pa lang ng motor mo, basihan mo rito kung tutunog. Dahil may diagnose tayo, rekta tayo sa diagnose kaagad. Lima, ano? Tapos try natin i-on ko, tapos ito, hindi tumutunog yung fuel pump. Kapag once na hindi tumutunog yung fuel pump, hindi ibig sabihin sira agad ang fuel pump. Maaaring may problema ito sa injector. Isa rin yan kung bakit hindi gumagana ito. Kasi pag sira injector, kahit anong gawin mo, hindi talaga magre-redondo or hindi magpo-start yan. Yan. At siya, kapain mo ngayon siya sa mo doon. Kaya na. Ang i-start. Oh. Oh. Yan. Yan. May kinakapa daw siya doon sa ilalim. Saka nag-i-start, nawawala. Hindi ibig sabihin, ang problema lang nito, may naglulos or may putol doon sa kanyang harness. Yan. Yan yung issue niya. Tapos, itry mo makapasok na ngayon. Kung makakapasok ka. Nakapasok ka na. Okay. Walang code. Ibig sabihin, may naglulos na siguro ground or doon sa ano, sa ilalim ng ECU, baka may putol. Kaya ito yung ano, ito yung isa sa mga problema ng mga click. Na kapag once na ano, okay na yan. Punterihan mo lang yung headlight nito. Tanggalin mo, tapos ito. Ito na yung ano, ito na yung isa sa mga problema ng mga FI. Kapag once na medyo may edad na yung unit, napaka-importanting pinapacheck nyo yung wire. Dapat, lalo ngayon, tag-ulan. Number 1 niya, tag-ulan ngayon. Kaya mas madalas nang lalabas yung mga issue nito kapag nabasa. Kasi nababasa din yung pinakailalim niyan. Bukod lang dito, sa battery harness, pag natumba, saka lang yan pinapasukan ng tubig. Kapag nasa tubig, natumba. Pero kung ilulusong mo yan, hindi yan pinapasukan hanggat hindi butas yung cover na yan. Ito, hanggat hindi butas to, hindi papasukan ng tubig yan. Kaya ang gagawin natin ay tatanggalin itong kanyang headlight assembly hanggang dito sa fairings na to. Ayan o, tumunog na yung fuel pump niya. Kaya napaka-importanting hindi kagad na bumibili-bili ng pisa kapag ka-check engine, kasi maraming dapat i-check yan. Check engine, andyan na si spark plug cap, ignition coil, TPS, tapos si KP. Yan, lalo kung alam mong hindi na umaandar, kahit anong gawin mong chinek na lahat yung mga kwan, ay ganun pa rin. Ibig sabihin, ECU. Tapos, siyempre kapag ka ganun, huwag nyo kaagad magda-direct ng yung sa iba na ginagawa na ano na long nose, ginagamit ng ganun-ganun sa mga fuse. Huwag kayong papayag ng ganun. Saka check nyo din yung fuse, minsan naglulos din yan. Gumamit lang kayo ng ano, ng contact cleaner, yung pang wire. Ngayon, para ma-fix yung problema nito, tatanggalin natin to. Kasi nung nakaraan, nagpa-check ito, ay wala talaga lumalabas, hindi talaga lumalabas. Kahit anong gawin mo, i-check mo, ay hindi lumalabas. Ngayon, tag-ulan na. Ngayon, nagsilabasan na. Kaya napaka-importanting habang hindi pa malala yung sira ng motor nyo, pa-check nyo na kaagad. Kaysa naman na mauwi sa pagkasira ng ECU. 10,000 rin may git yan. Okay, tanggalin mo nga rin yan. Tapos check natin doon sa pinakailalim. Yung sa paggalaw niya kasi doon niya nakita na siyempre pag ginalaw mo yung ilalim, yung wire ay siyempre magagalaw. Kumbaga didikit na naman yung naputol, kumbaga. Kaya nagkakaroon siya uli ng power or mawawala yung check engine. Okay, ito mga sira, tanggalan natin yung kanyang ano, yung cover. At
Sa yung ginagalaw mo, ito yung ginagalaw mo. Yan. Oh. Standard pa ito, oh. 150k na yung kilometer ng sa'yo, pero hindi pa yan napapabalutan ito kahit wire. Pag ganito mga sala, alam nyo na, balutan nyo na ng wire to. Marami na akong na-vlog dito. Ang dami nang nasirang ECU dahil dito sa ganito, oh. Yung pit na pit. Kaya ito, tanggalin natin yan. Pero, disconnect ko muna yung battery. Para, mali mo, malasin di sira pa ECU. Disconnect nyo yung battery pagka ganun. Habang nagtutroubleshoot kayo, at least iwas sa pagkasira ng battery ng ECU natin. 10,000 rin yan. Yan, tanggalin nyo na isa. Tapos ito, iangat nyo to. Dito, mayroon yung nabaratan. Iangat mo lang yan. Yan, tapos labas mo yan. Yan, check mo dyan. Tapos yung isa, ayun, may akuan na, dali na. Tapos lalagyan natin ang akuan yan mamaya. Yan. Yan, check mo yan dyan. Tapos i-check mo rin din sa ilalim. Dito. Baka may putol yan. Yun lang ang gagalawin nyo dyan. Ito, mga sakit na to. Spray nyo ng contact cleaner yan. Tapos ito, pwede nyo naman din buksan dito para makita nyo. Tapos ito, itong battery harness, ito yung lagi yung ano, isa rin sa nagiging problema. Tapos to, tanggalin nyo to. Makikita nyo rin dyan sa loob. Mas maganda kung may lalabas nyo yung battery harness para ma-check. Eto mga siya, tinanggal natin yung battery harness. Tapos check natin lahat. Kasi may naglulos. Yan, tapos spray natin yung contact cleaner. Gumamit ka ng contact cleaner. Pang wear yan, huwag kayong matakot yan. Dahil hindi nakakasira ng ano yan, ng ECU yan. Dahil pang contact cleaner talaga yan. Hanggang doon sa ECU. Yan, lahat dilinisin yan. Tapos check lahat. Check nyo lahat yan. Yan. Ito mga sir, na-check na natin yung kanyang wire. At wala din naman kami nakitang putol. Ang naano ko lang dito yung ano, yung nag-loss lang o nag-poor connection lang yung mga sakit. Kaya nispray natin ng contact cleaner. Tapos siyempre kinompress natin yung mga terminal para kahit paano pag sinuksok mo ulit siya ay pit na pit ulit dun sa sakit. Yan, nilabas na natin yung battery harness. Check din natin yung isa-isa. Yan, loss lang. Sa sobrang tagal na rin. Kaya kailangan nyo pa rin maglaging magpa-check nito mga sir, ang inyong wire. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ibabalikan natin. Ilagyan na rin ng hose yung tinuro ko kanina na bakal. Okay, mamaya balik natin. Balik mo natin, tapos check natin mamaya. Okay, nabalik na yung ano yung battery saka yung harness. Tapos okay, on mo, tapos paandarin mo. Yan, galaw-galawin mo ngayon yung harness ng ano, check engine. Galaw-galawin mo ngayon lahat yan hanggang doon sa pinakailalim. Ganyan kasi tayo mag-test mga sir. 'Di ba kanina ginawa ni sir, may-ari ng motor. Ginalaw niya. Tapos nawala yung check engine. Yan. Mga naglulos. Ang problema lang nito mga sir, poor connection lang. Yan, sa katagalan din ng unit, asahan niyo na ganyan yung ano, yung mangyayari. Kaya wag kayo basta-basta bibili kagad ng pyesa. Kailangan linis-linis lang. Gumamit lang kayo ng contact cleaner, mas magandang gamitin niya. Tapos, obserba mo natin uli yan. Kasi nakita ko yung may-ari na hindi pa siya ano parang hindi pa talagang totaling maniwala. Sige pa, andarin mo uli. Tapos, hanggang sa painitin mo muna painitin. Sayaan mo lang muna. Yeah, tapos nalagyan na natin ng ng hose doon. Tapos lagyan mo din sa may pinakailalim. Yan lang gawin niyo mga sir. Yan. Sa katagalan din mga sir. Totally ngayon lang din naman ito mabubuksan. Kung mabubuksan man yan, yung paglalagay ng MDL. Pero hindi talaga mga sir. Totally hindi pa talaga nagagalaw. Kaya normal lang po yan mga sir, magkakaroon siya ng loss.
At syempre tag-ulan na, normal na po yan. Kaya sa mga ano, sa mga naka-unit ng ganito o kahit anong motor, maganda pa check nyo na yung wire nyo. Mawala naman yung labor natin dyan. Depende lang lang sa unit ano yung gagawin. Pag sa mga click 450 hanggang 650 ganun. Depende sa gagawin natin. Okay, balik mo lahat. Tapos mamaya pag naibalik mo na yan, i-final mo uli yun dito mamaya. Hanggang sa makuha natin yan. Saktong-sakto hanggang sa maging klaro. Ito mga sir, naibalik na yung fairing sa unahan sa headlight. Ngayon ay pinandar natin. Tapos galaw-galawin mo. Gawin mo yung ginawa ni sir kanina na sinusundot-sundot niya. Ayan, tingnan natin kung mag-check pa kang parang check engine. Ayan. Lapad doon ang kamay niya. Alos sumauga-uga na yung motor sa kakagalaw. Wala naman nangyari. Okay. Okay, balik mo na. Okay na yan. Goods na yan. Kaya sa mga ano, sa mga nakakaranas ng medyo low power, hindi sa low power sa makina, yung parang wala ng power sa panel, yung mga ganyan, headlight, mga nagbi-blink-blink, kung hindi mahina battery, maaring connection na yung wire o nag-corrosion yung mga sakit ng wire. Sa katagalan yan, kaya gumamit lang kayo ng ano, contact cleaner, sprayan nyo lang yun. Okay matakot kahit hindi tanggalin yung battery, basta alam nyo yung motor nyo na walang mga nakatap-tap. Pero kung may mga nakatap-tap tapos na-sprayan nyo, para makasigurado kayo, kung naalangan kayo, tanggalin nyo yung ano, terminal sa battery. Tapos linisan nyo yung fuse. Huwag nyo lang gagamitan ng ano, ng long nose to. Huwag nyo gagamitan ng long nose para matanggal. Sungkitin nyo sa pinakailalim tapos bunutin nyo lang po unti-unti. Alalay lang. Okay, tapos na.